puntahan muna po natin ang kalaban ni VP Sara na isang dinosaur. Teka lang, nasaan banda yung dinosaur? So, okay. Alright, video. Sana hindi ako makopyright. Hold on. Okay. So hindi lang po si Senator Risa Hontiveros ang isa sa mga pumuputakte kay VP Sara. May isang dinosaur din pong umaatake sa ating pangalawang pangulo. Hindi ko alam kung bakit very selective tong mga kalaban na to at tina-target talaga si VP Sara. Sino kaya ang dinosaur na ito? Kasi ang kilala natin dinosaur, kulay violet yan siya, si Barney tinatawag. Hindi pa yan siya nagbabayad ng 5K sa utang niya kay Pebbles. Tsaka mukhang scholar yan siya ng mag-asawa, no? Ni Muning at tsaka ni Ahas. Pero may panibagong dinosaur na tinutukoy si VP Sara. Dinosaur baga or Jurassic? Kung paano man ang ginamit ni VP Sarang term, panonoorin po natin ang video. O sana okay yung audio natin. Savage! Sabi nung isang nag-upload nito kahapon. Sampal sa inyo, Franz Castro, ang sinabi ni Inday Sara, tagal nyo na dyan, may nagawa ba kayo para sa mga guro? Yung budget nyo, saan nyo dinadala? Kanya-kanyang bulsa? Sabi ko nga po, okay, yung dinosaur sa tingin ko ay si Franz Castro. So panonoorin natin itong video. Bakit kaya tinawag na dinosaur siya ni VP Sara? Bakit siya tinawag na dinosaur? Binanatan si Castro, buang ka. Tinawag pang buang si Franz Castro. Kung di nyo pa kilala si Franz Castro, siya yung allegedly makakaliwa or front ng mga kaliwa na party list representatives ng mga teachers. My God. So, di ba, yung mga nasa laylayan, yung mga sektor sa lipunan, demographics and whatnot, na walang representatives sa Congress, ay inire-represent ng mga party list. Kumbaga, yung bawat distrito, bawat probinsya, meron tayong mga kinatawan. Sila yung mga kongresista nga, di ba? Kongresista ng 3rd District ng Laguna, 2nd District ng Batangas, 3rd District ng Nueva Ecija, so on and so forth. Lahat po ng mga kongresista all over the Philippines may representatives. Ngayon, sino ang magre-represent sa mga teachers, sa mga magsasaka, sa kabataan, di ba? Sa kababaihan, sa mga disabled. Yan yung mga sectors na walang nagre-represent. Kaya po parang pinapayagang tumakbo yung mga party list. Si Franz Castro ang nagre-represent sa mga teachers. Mga nurses dapat may representative din, pero ewan ko kung may nagbuo na yan, kung may nagbuo na ng kanilang party list, di ba? Dapat may kinatawan tayo sa Kongreso para may boses ang lahat. Kaya lang ginagawang ang backdoor yan ng kumbaga kung hindi nila kayang pumasok sa gobyerno ng legal through election, dyan sila dadaan sa ating House of Representatives, sa Kongreso para kumita, sumweldo, makinabang. Buang ang tawag ni VP Sara. Oo nga naman, tama yung tanong nung nag-post nito dahil katagal-tagal na pala ni Franz Castro na nag-represent ng mga teachers. Bakit yung mga problema ng mga teachers hindi naman nasusolusyonan hanggang ngayon? Dumadaing ang mga teachers sa dami ng trabaho, 'di ba? Sa nakakapagod na propesyon. Actually hindi to propesyon kundi bokasyon. Yeah, 'di ba? Hindi pa rin sapat yung sweldo ng mga teachers. So nagkaroon ng speaking engagement si VP Sara, panoorin natin at sana hindi ako makopyright. Ayan, at dito in-address niya yung dinosaur na tinatawag niya, and I think that's Franz Castro. Let's listen. Nakikinig ako kay Franz Castro. Nakatingin ako kay Franz Castro. Naiisip ko, sabi niya, sige siya, confidential class, confidential class. Maayos naman ang accounting namin. Sinunod naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline. Nagbibigay na kami ng accounting doon. Paano namin ginagamit ang confidential funds. Siya itong didak sa mga nakikita namin, sa mga binabawasan? Na-explain namin yung mga deduction niya sa mga teachers. Tapos kami, Wait. Si Franz Castro, siya yung representative ng ACT Teachers, right? ACT Teachers Party List. ACT Teachers Party List, kabataan, na yung si Raul Manuel na akla, na bukang bulati kapag sumayaw, and si Gabriela, representative ng mga kababaihan, si sino nga nasa dulo na naman ng dila ko, mga ate at kuya,
Arlene Brosas, yan yung, di ba, yung kamatayan block or makabayan block na nasa Kongreso. Ba't hindi pa nasisipa ang mga yan? Senadora Risa, ang inyong departamento, Legislative Department, pinamumugaran ng mga kaliwang grupo. Bakit hindi mo ginagawa ng paraan na masipa ang mga yan? Ano ba? Kauri mo ba yung mga yan? Yung mga talagang identified na as front ng makakaliwang grupo or pro-komunistang mga party list at saka mga kongresista? Binabawasan ni Franz Castro ang budget para sa mga teachers, like yung DepEd budget. May mga deductions daw na ginagawa. Ano, sa sweldo lang ba ito or sa MOOE ng mga public schools? Sa operating expenses ba? Sa mga ginagastos ng public schools taon-taon, doon binabawasan ni Franz Castro? Ha? Nakita daw ni na VP Sara na kinakaltasan niya ang mga teachers. It could be yung mga chalk allowance, mga ate at kuya, mga dagdag na mga budget para sa teachers. Baka binabawasan ni Franz Castro. Saan napupunta? May budget din si Franz Castro sa nire-represent niyang party list, di ba? Baka nga milyones yan eh. Saan napupunta ang pera nila? Sabi dito na nag-post, baka daw binubulsa. Tama ba? Ay no? Ang budget nyo, saan nyo dinadala? Kanya-kanyang bulsa, sabi nung nag-post. Yung budget ng mga representatives na yan, 3 nga silang mga kaliwa dyan na kilala eh. Pakinggan po natin. Kami nagkatrabaho, nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel. Patanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan katagal na Ganun na daw katagal si Franz Castro. Ay oo nga naman, matagal na yung mga makakaliwang grupo yung kamatayan black sa Kongreso. Panahon pa daw ng dinosaur. You know what? Ito lang kaiba ni VP Sara kay PBBM. May sense of humor. Kapag ka may speaking engagement. Papshi, learn from VP Sara. Ano ba? Nagsasaulian na ba kayo ng kandila? Balita ko talagang unsettle, untangle na. Parang bibitaw na si VP Sara. Iba ang karisma ni VP Sara. Tamo, 'di ba? Nakakaaliw siya kasi hindi mo siya nagpapatawa. Let's listen. Nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel. Patanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan siya katagal na Asyanda. Hindi niya nagawa ang 30-day break. What? 30-day break? Nauna pa siya sa akin sa pag-lobby para sa mga teachers. Lobby? Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, Parang naalala ko si Miss Marley. Ang trabaho? Buang daw? Buang? Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, buang daw? Baliw daw? Baliw na dinosaur? Totoo. Kasi sabi nila 1970s pa daw sila. Di pa ako pinapanganak? Kasabayan yung dinosaur. Hindi na yun. 30 days. Oh my God! Hindi mo bigay. Tapos inupuan lang namin ng isang araw ni Yusef Pua. Nabigay namin 30 days. Okay, siguro nanghihingi ng bakasyon ang mga teachers, 30 days break. Isang araw lang daw nilang inupuan, maybe inaral at itry kung kayang ibigay sa teachers. Nagawa daw nila. O hindi pa nga daw sila nagsabi doon sa mga galing sa DepEd. Nagawa nila in one day. Bakit inuupuan ng dinosaur na si Franz, babae yung Franz, yung may bangs dini na ano, mukhang may bangs, basta yung buhok niya hanggang dini, parang Dora. Yung yung pinatayan yata ng mic nung budget hearing ni VP Sara, yun. Yung gusto niyang tanungin yung 125 na confidential funds si VP Sara, iniwanan siya. Tinapos na, di ba? Tinigil na yung budget hearing. Granted na agad yung request ni VP Sara. Hindi na pinakinggan. Yun, si Franz Castro. Hindi pa kami nagsabi doon sa mga ibang mga magagaling sa loob ng Department of Study ko. Ito ngayon ilabas na yun. Hindi, tingnan mo, magreklamo na sila. Wala,
So parang sino daw si Powa? Oo. Secretary Powa, may sinabi siya kanina, 'di ba? Isang araw lang daw nilang inupuan, hindi pa sila nagsabi sa mga magagaling, hindi na nga nagpaalam. O inupuan na daw ng isang araw, siguro inaral ni Yusek, Undersecretary. Nabigay nila yung 30 days. So, si Franz Castro 1970s pang nandyan, 1970s pang namimeste. Panahon pa nga daw ng dinosaur. Kupong-kopong ba sinabi? Or panahon pa ng dinosaurs daw. Nandyan na daw yan sa kongreso. Isang araw lang na kayang aralin kung kaya bang i-grant yung 30 days vacation ng mga teacher, kung ano man yung break na hinihingi ng mga teachers. Ayaw ibigay ni Franz Castro. Sino may sabi na may 20 pesos every month na kaltas sa mga teachers? What? Oh. Anong ginagawa ng mga inutil na ito at bakit hindi nasisipa? Sino ang kasabwat? Right? Sino ang kasabwat ng mga lentek na ito, ng mga makakaliwang grupo or mga representative ng makakaliwang grupo, kunwaring nagre-represent ng kababaihan, Diyos ko po, mga kapatid ko, I mean mga kabaro kong mga teachers, miyembro kayo ng ACT Teachers Party List, tapos hindi na ibibigay ang inyong mga request, inuupuan lang, si VP Sara isang araw lang, hindi na nga daw isinubmit sa mga magagaling doon sa DepEd, hindi na kinwestiyon, nagawa nila. So, ibig sabihin, si VP Sara ay effective na DepEd Secretary. And ibibigay niya ang pangangailangan ng mga teachers at sana tuloy-tuloy, no? Also, na-appreciate ko kung paano makipag-usap si VP Sara sa mga, parang si Tatay Digong lang din, right? May karisma sa tao, marunong gumawa ng magkaroon ng ice break sa kanyang, mag-deliver ng icebreaker or what. May sense of humor. Ito yung mga bagay na parang wala si Papshi. Si Papshi, mahilig sa mga speaking engagement si Papshi, di ba? Parang si Madam Risa lang din sinasabi nyo na kapag nagsasalita, parang puro script ang mga sinasabi. Hay nako, iba talaga ang karisma ng ating pangalawang Pangulo, pati mga dinosaurs inaatake na siya. Bakit kaya hindi natututunan ni PBBM yung ganitong, husay sa public speaking? Kuha ang kiliti ng taong bayan ni VP Sara. Hayaan na natin si PBBM sa kanyang dilema. Anyway, sana maging susunod na Pangulo natin, ang pangalawang Pangulo ngayon. Kailan nyo gustong maging presidente si VP Sara? Sa 2028 pa ba? Or maybe, I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.